Yo, what is up mga kaibigan? Nagbabalik for another video, pero this time pag-uusapan muna natin ang anime na Kaiju number 8. And sa mga nabiti nga sa episode 11 ng anime, ito ang video na para sa'yo. But yun nga, nagko-contain po ito ng spoilers from manga, and kung makapaghintay ka pa naman sa next episode, edi ikaw na bahala. But if kagaya mo ko na hindi na rin makapaghintay, lalo't napaka-interesting ng cliffhanger na binigay sa atin ng anime nito, and this video nga is for you. Without further ado, simulan na natin. And now, dito na tayo sa spoilers ng manga chapter 36. Nagsimula nga ang chapter sa malaking atake from General Isao to Kafka. At dito rin napasigaw si Kikuro sa pangalang Kafka Hibino. Pero dahil nga sa form ni Kafka, dito sinalunga lang niya ang atake. At sabi ni General Isao, "So, you finally show yourself, Kaiju." Sabi niya, na napatanong rin si Kikuro na ano na nga ba ang mga nangyayari. Yan agad sumigaw ng napakalakas itong Kaiju number 8 na agad nag-cause ng overwhelmed power sa buong shelter o sa building. Napatanong na nga rin si Kafka na bakit hindi niya makontrol ang kanyang sariling katawan. At napaghinala na at this rate daw ay hindi na niya ma-prove na isa siyang tao. Dito nga ulit nagwala na naman ang Kaiju number 8/Kafka, and agad din naghanda itong si General sa paparating na atake. At nang umatake nga si Kafka na agad rin namang iniwasan ni General Isao. At napasabing napakabilis daw ng galaw nitong ni Kafka. Though napagtanto rin niya na isa rin itong atake ng isang monster na wala sa tamang pag-iisip, or like rampaging na lang talaga. After that, bigla nga nag-twist ang katawan ni Kafka dito para lang humarap kay General Isao, at naramdaman nga ni Kafka ang sakit sa biglaang pag-ikot sa katawan niya. Then matapos umatake na naman itong si Kafka direkta sa mukha ni General. Dito nga, kinabahan na nga si Kikuro sa kalagayan ng kanyang ama. Sa lakas niyang iyon, kakabahan ka talaga. Anyway, ginamit ni General ang kanyang weapon para maibsan ang napakalakas na ataking ito. At inisip kung hindi daw niya ginamit ang kanyang weapon na FS-1002 ay talagang mamamatay daw siya sa atake ni Kafka. And sabi pa niya, hindi lang daw malakas ang atake, and even malakas din daw ang regenerations ability nito. And for another attack sa form ni Kafka na ito, napasigaw nga siya sa kanyang isipan na huwag ituloy ang panibagong atake, lalo't magdudulot lang ito ng pinsala at kawalan ng tiwala sa kanya. Pero yun nga, walang magawa itong ating bida dahil hindi niya kontrolado ang Kaiju number 8. Dahil dito, sunod-sunod nang inatake ng Kaiju 8 si General Isao. Pero mabilis nga rin ginamit ni General ang kanyang suit o weapon para makatakas sa ilalim ni Kafka. At dito pinakita ni General ang kanyang squadron style combat technique form 2 na Force Blast na direkta ngang natamaan sa katawan ang ating bida sa ataking ito. Dito rin piniliwanag ng mga officials na ang atake daw na ito ay nag-e-expand ng range of strike na may sonic boom. That's why isa daw to sa mga atake na ginamit ng Kaiju number 2 na napakalakas rin. Nabutas nga ang dibdib ni Kafka dahil sa lakas ng atake. Ngunit nagulat itong si General Isao kung bakit wala raw ang core nito sa loob ng dibdib ng ating bida. Nalingid na rin sa kanyang kaalaman na nasa likod nga lang niya pala para makapag-generate itong si Kafka, na nagdulot ng biglaang pag-appear sa likod nitong si General at agad ring umatake itong si Kafka. Dito nga, na-realize na ni General ang mga nangyayari na ginawa lang palang decoy ni Kafka ang kanyang katawan para makapag-regenerate sa sarili nitong core. At napasabing napakabilis nga daw talaga ng regenerations ability na mayroon itong Kaiju number 8. On the other hand nga, si Kafka ay sumsuka na ng dugo dahil sa mga nangyayari, and sabi pa nito na malapit nang bumigay ang kanyang katawan. After that, dito nga nagpalitan sila ng atake ng sabay-sabay na napakabilis, at sa lakas nga ay na-damage nga itong kanilang shelter na kayang ma-withstand even up to level 42-10. Pero sabi nga ng director na normal lang daw na ma-damage ito dahil sa malakas na halimaw ang naglalaban sa loob nito. Balik nga sa labanan, patuloy na nagpapalitan ng atake itong dalawang halimaw, at damn, napaisip nga itong si Kikuro na napaka-incredible daw dahil toe-to-toe na hinarap ng kanyang ama itong napakalakas na form
ni Kafka. Sabi din naman ng director na if kung may plano daw itong si General Isao na patayin itong si Kafka ay dapat kanina pa daw niya ito ginawa bago pa ito makapag-transform. Meaning, may gustong gawin itong si General Isao at gusto i-test itong Kaiju number 8. Though di niya eksaktong alam kung why and bakit ginawa ito ni General Isao, but then naalala nga ni Kikuro ang kanyang request sa kanyang ama na wag itong patayin si Kafka. At iniisip nito na binibigyan ng kanyang ama ng chance itong si Kafka to survive. But in the middle of the fight nga, direktang natamahan itong si General Isao sa gilid dahilan na napasuka ito ng dugo. And tugon nga ng officials na this is bad dahil daw patuloy daw tumataas ang level at sinosurprise na ng Kaiju number 8 ang mga estimations nitong si General Isao. Dito nga rin galit na galit ang Kaiju number 8. To the other hand naman, nakita natin si Kafka na naghihingalo na sa loob ng kanyang consciousness to the point na hindi niya na kaya pang subukang kontrolin ang Kaiju number 8. Wow, grabe ang chapter na ito. And napatanong nga ako kung ano na kaya ang mangyayari. Like mapapatunayan kaya ni Kafka ang kanyang pagiging tao sa kabila ng mga nangyaring naganap sa chapter na ito. Pero pag-uusapan na natin yan sa next video. And kung gusto mo nga ng review sa kasunod na chapter na ito, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at bell button para magiging updated ka whenever I posted ang karugtong nito. Yun lang sa video natin ito. Paalam sa inyo and kita-kits. Goodbye.